Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Dahil sa naging desisyon ni RJ, tuluyan nang ipinaraya ni Lynette si RJ kay Claire kahit na masakit para sa kanya. Mga kaganapan at dapat nating abangan sa abot kamay na pangarap. Magandang araw, welcome to my channel. Please don't forget to like, comment and click the bell button para lagi kayong updated sa aking mga videos. Dahil sa nangyaring away ni Claire at Morgana, pinayuhan ni Zoe si Morgana na huwag niya dapat awayin si Claire. Sa halip ay kunin niya ang loob nito at ang dapat niyang gawin ay sirain niya ang pagiging malapit ni Lynette kay Claire. Dahil kapag nagkampihan sila, siguradong matatalo si Morgana. Napaisip si Morgana sa sinabi sa kanya ni Zoe. Kaya paglabas ni Morgana sa opisina niya, sumakto naman na nakita niya at narinig na kausap ni Lynette ang sekretary ni Robert. Sinabi ni Lynette sa sekretary ni Robert na siya na lang ang maglilinis ng coat ni Dr. Tanyag at nagbilin si Lynette na huwag niyang sasabihin sa kanya na siya ang naglinis ng coat niya at siya na ang bahala. Pumayag naman ang sekretary ni Robert. Nakakuha ng pagkakataon si Morgana na gawin ang ipinayo sa kanya ni Zoe. Sinaraan ni Morgana si Lynette kay Claire. Nalaman din ni Claire na si Lynette ang naglinis ng coat ni Robert at dagdag pa ni Morgana na mag-iingat siya kay Lynette at huwag siyang magtitiwala dahil expertise niya ang manira at mangagaw ng relasyon dahil ginawa na niya yan sa kapatid ko at hindi imposibleng gawin niya din yan sa'yo. Hindi alam ni Claire kung paniniwalaan niya ang mga sinabi ni Morgana o sadyang gusto lang sirain ni Morgana ang pagkakaibigan nila kay Lynette. Nagtungo si Claire sa opisina ni Robert at sakto naman naabutan ni Claire na tinuturuan ni Lynette si Diwa sa mga dapat gawin niya at kung anong klaseng pagkain ang dapat ihanda kay Robert. Narinig ni Claire ang sinabi ni Diwa na kilalang kilala ni Lynette si Robert pagdating sa gustong pagkain nito. Kaya naman hindi ito nagustuhan ni Claire. Nagpaliwanag si Lynette kay Claire na huwag niyang mamasamain ang ginagawa niyang para kay RJ. Ngunit hindi naniniwala si Claire dahil sa mga efforts na ginagawa ni Lynette para kay RJ. Tas ayaw mong ipaalam kay RJ na ikaw ang naglalaban ng coat niya. Sumagot si Lynette na ako kasi ang may kasalanan kung bakit nadumihan ang coat ni RJ. Kaya naisip ko na ako na lang ang maglaba. Bukod doon ay wala na. Hindi kumbinsido si Claire sa paliwanag Lynette dahil alam niya na may ibang dahilan si Lynette kung bakit niya ito ginagawa. Tahasang sinabi ni Claire kay Lynette na ginagawa mo yan dahil mahal mo pa si RJ. Hindi pinansin ni Lynette ang sinabi ni Claire at mas pinili lang ni Lynette na umalis pero pinigilan ni Claire si Lynette at hinawakan niya ito sa braso. Nasasaktan si Lynette sa pagkakahawak sa kanya ni Claire kaya nagsabi si Lynette na, "Claire, pwede ba bitawan mo ako? Wala kang alam sa nararamdaman ko." Walang nagawa si Lynette kundi ang aminin na niya kay Claire ang totoong nararamdaman niya para kay RJ. Inamin niya na mahal niya pa si RJ pero hindi niya magawang aminin ang totoo kay RJ. Ayaw kong sirain ang magandang relasyon yung dalawa ni RJ dahil naging mabuti kaya sa akin. At sa tingin ko, mas magiging masaya siya kung ikaw ang makakasama ni RJ sa buhay niya at masaya ako para sa inyong dalawa. Hindi ko magagawang hadlangan ang pagmamahal mo kay RJ at gusto kong maging masaya kayo. Samantala sa Apex na ikwento ni Annalyn sa mga kaibigan niya ang nangyari sa tatay Robert niya at nanay Lynette niya na hindi nila inamin ang totoong nararamdaman nila sa isa't isa at naging dahilan kung bakit nawala si Robert kay Lynette. Kaya pinayuhan ni Nurse Karen ang mga kaibigan niya na dapat hanggang maaga ay sabihin na agad kung may nararamdaman ka sa isang tao kesa magsisi kayo sa huli. Biglang naisip ni Annalyn si Doc Lyndon at naalala niya ang mga magaganda at masasayang pinagsamahan nila, lalo na sa mga pahiwatig ni Doc Lyndon sa kanya. Alam ni Annalyn sa sarili niya
na may nararamdaman siya para kay Doc Lyndon. Kaya bago pa mahuli ang lahat, nagpa siyang magpaalam si Annalyn na pupunta muna siya sa East Ridge dahil tama ang sinabi ni Nurse Karen na kailangan sabihin na agad ang nararamdaman sa taong mahal mo. Ipinagtaka ni Regan kung bakit sa East Ridge pupunta si Annalyn, habang sina Nurse Karen naman ay alam kung sino ang taong pupuntahan ni Annalyn. Hindi inabutan ni Annalyn si Doc Lyndon sa East Ridge at napag-alaman ni Annalyn sa isang nurse na kausap niya na umalis si Doc Lyndon. Ipinagtaka ni Annalyn kung bakit hindi man lang nagpaalam sa kanya si Doc Lyndon. Sinabi ng nurse na baka may dahilan yung Doc kaya hindi nakapagpaalam sa'yo. Pero at least kay Doc Carlos nakapagpaalam siya. Ipinagtaka ito ni Annalyn kung bakit kay Doc Carlos nagpaalam si Doc Lyndon. Ano ang meron? Bakit kay Doc Carlos nagpaalam si Doc Lyndon? Napaisip si Annalyn na baka may alam si Doc Carlos kung saan nagpunta si Doc Lyndon at magbabaka sakali siya na puntahan si Doc Carlos para alamin ang kalagayan nito. Samantala sa Apex, alam na ni Claire ang buong katotohanan dahil inamin na ni Lynette sa kanya ang lahat na nararamdaman niya para kay Robert. At dahil sa may tiwala si Claire kay Lynette, alam niyang tutupad ito sa pinag-usapan nila na hindi niya sisirain ang relasyon nila ni Robert. Sa labas ng opisina ni Robert, nakaabang naman si Morgana kay Claire para itanong kung ano ang nangyari sa pag-uusap nila ni Lynette. Nagtanong si Morgana kay Claire kung nakausap mo na ba ang ahas? Umamin na ba siya sa'yo? Sinabi ni Claire na inamin naman niya ang lahat. Buong akala ni Morgana ay sinakta ni Claire si Lynette kaya nagtanong ito kung ano ang ginawa niya. Sinampal mo ba siya? Sinabunutan mo ba? Nabigla si Claire sa mga tanong ni Morgana kaya sinabihan niya na ito na bakit ko naman gagawin yun sa kanya? Bakit ko sasaktan si Lynette? Hindi ako katulad mo Morgana. Ang mahalaga sa akin ay inamin niya ang lahat at wala na siyang itinatago. Nangako siya sa akin na iiwasan niya na si RJ para hindi masira ang relasyon namin. At walang balak si Lynette na agawin sa akin si RJ tulad ng mga sinasabi mo. Kaya Morgana, tigilan mo na ang paninira sa ibang tao. Hindi naman makasagot si Morgana kay Claire. Samantala habang magkakasama sila Chang Susan, Josa, Annalyn at Lynette, ipinag-alala ni Chang Susan ang kalagayan ni Lynette lalo na't alam niya ang pinagdaanan nito kay Robert kung kaya't naitanong niya kay Lynette kung okay lang ba siya. Sumagot naman si Lynette kay Chang Susan na okay lang naman siya. Pero hindi yon ang ibig sabihin ni Chang Susan. Kaya sinenyas niya ang puso sa dibdib niya at sinabing okay lang ba? Kaya nagsabi si Lynette kay Chang Susan na Chang Susan naman at pinigilan naman ni Annalyn ang lola niya. Sa kabilang banda naman, naging abala sila Robert, Doc Ray at Doc Katie sa gaganapin na charity event nila bukas at ready na ang lahat. Humingi ng pasensya si Doc Katie kay Robert dahil hindi siya makakarating at may meeting siyang pupuntahan at training sa East Ridge. Nagsabi naman si Doc Ray na basta okay na at ayos na ang lahat kasama ng mga coordinators sa Santo Domingo District Hospital ay wala na tayong poproblemahin at malilipat na din ang atensyon ko sa mga residence doctors na dadating galing Seoul Medical. Nagtanong si Robert kung anong oras ang dating ng mga resident. Sumagot si Doc Ray na anytime ay darating na sila. At habang nag-aantay sila sa parating na bagong residence doctor, sino itong bagong papasok na resident doctor sa Apex Hospital? Siya na kaya ang magpapatibok sa puso ni Lynette na sugatan? At yan ang ating pakaabangan dito lang sa Abot Kamay na Pangarap. Huwag bibitiw at huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat po and God bless.